programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maglalaban na sa korte si Lilet Matias at Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Ang mga araw ay dumaan at ang sitwasyon ni Attorney Renan Alon ay tila lalong lumalala. Habang siya ay nakakulong at patuloy na iniimbestigahan, dumating ang isang pagkakataon na mas lalo pang nagbanta ang kanyang posisyon. Si Patricia na nag-aalala at natatakot sa mga susunod na hakbang ni Attorney Alon ay nagsimulang mag-isip ng mga paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili. Alam niyang kapag nagdesisyon si Attorney Alon na isangkot siya sa lahat ng krimen na kanyang ginawa, hindi siya makakaligtas. Sa kabilang banda, ang pamilya Matias at ang mga kasamahan nila ay nagsimula ng maghanda ng mga hakbang upang tiyakin na si Attorney Alon ay mapanagot sa lahat ng kanyang ginawa. Si Melody, na lubhang apektado sa pagkawala ng kanyang ama, ay nagpatuloy sa pagtutok sa mga ebidensya at mga testimonya laban kay Attorney Alon. Hindi siya titigil hanggat hindi napapanagot ang pumatay kay Mang Kanor. Si Lilet naman sa laging nandyan upang suportahan ang kanyang kapatid ay patuloy na nagpapakita ng tapang at lakas. Nagpatuloy ang presyon kay Attorney Alon. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga pagsubok na dumarating sa kanya at hindi rin niya alam kung paano tatakasan ang mga paratang na unti-unting bumabalot sa kanya. Ang isa sa mga pinakamatinding pag-aalala niya ay ang posibilidad na magsalita si Patricia laban sa kanya. Kung ito ang mangyari, hindi lang siya makakaligtas sa kasong pandurukot at pagpatay kay Mang Kanor, kundi pati na rin sa iba pang mga iligal na gawain na pinuno niya sa loob ng ilang taon. Habang ang mga pulis ay naghahanda ng mas maraming pangkaso laban kay Attorney Alon, si Patricia ay nagsimula ng maghanap ng mga paraan upang makapagsalita ng tahimik. Naghanap siya ng abogado na magsisilbing tagapagtanggol para sa kanya. Ngunit hindi pa rin niya maiiwasan ang takot na baka magsalita si Attorney Alon at isangkot siya sa lahat ng krimen. Ang sitwasyon ni Patricia ay tila nasa isang kritikal na punto at sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang takot niyang baka mapilitan siyang maging saksi laban kay Attorney Alon na magdudulot ng mas malalaking problema para sa kanya. Samantala, si Menard, ang dating tauhan ni Attorney Alon, ay patuloy na nagsisilbing pangunahing testigo laban sa abogado. Ang lahat ng kanyang mga pahayag ay naging daan upang magkaroon ng search warrant para kay Attorney Alon at magsimula ang bagong investigasyon sa mga krimen na itinago ng abogado. Si Menard, bagaman may mga kondisyon para magsalita, ay alam niyang ang pagbubukas ng kanyang bibig ay may kalakip na panganib. Ngunit dahil sa desperasyon at sa dami ng kanyang mga utang, hindi na niya naisip ang mga posibleng konsekwensya. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makuha ang kanyang kabayaran at maiwasan ang pagkakakulong. Habang papalapit ang paglilitis at ang patuloy na paglabas ng mga ebidensya, ang bawat hakbang ni Patricia ay tila nagiging mas matinding pagsubok. Sa kabila ng lahat ng ito,
hindi siya pwedeng magkamali. Kailangan niyang tiyakin na hindi siya matatangay ni Atty. Alon sa kanyang mga kasinungalingan. Si Lilet na tumutok sa bawat galaw ng kaso ay nagsimula ring magduda kay Patricia at tinanong ang kanyang intensyon. Nakaramdam ng pagkabahala si Patricia at ang takot ay lalong sumiklab sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang investigasyon laban kay Atty. Alon at napag-alaman na marami pang ibang mga kasabwat na maaaring magsalita at magpatibay ng testimonya laban sa kanya. Nang dumating ang araw ng pagdinig, si Patricia ay nagpasya na magsalita at ihayag ang mga lihim ni Atty. Alon upang maiwasan ang mas malalaking problema para sa kanya sa harap ng mga pulis, abogado at iba pang mga testigo. Inilahad ni Patricia ang lahat ng alam niyang ginawa ni Atty. Alon, kabilang na ang mga pandaraya, kasinungalingan at ang koneksyon ng abogado sa pagkawala ni Mang Kanor. Ngunit ang tunay na tanong ay hanggang saan ang pagsisisi ni Patricia sa kanyang desisyon. Pwede kayang magbago ang kanyang buhay kapag tinanggap niyang hindi lang si Atty. Alon ang may kasalanan, kundi pati na rin siya na naging bahagi ng mga kasinungalingan at krimen. At higit sa lahat, paano ang magiging kalagayan ni Atty. Alon pagkatapos ng lahat ng ito? Matutulungan ba ng mga patunay at mga saksi na makamtan ng pamilya Matias ang hustisya na matagal nilang hinahanap para kay Mang Kanor? Habang ang mga tanong ay patuloy na umiikot, isang bagong labanan ang magsisimula at ang bawat desisyon ng mga tauhan ay magdadala ng higit pang pagbabago sa kanilang mga buhay dahil si Trixie ay lalantad na rin ng tuluyan para sa kanyang ina na si Patricia dahil mas lalo lang raw lalala ang sitwasyon dahil kalat na rin sa social media at sa mga balita na si Patricia ay kasabwat ni Atty. Alon dahil hindi na rin nakapagpigil pa si Atty. Alon at binaliktad na rin niya si Patricia. Si Patricia ang tinuturo ni Atty. Alon na siya ang killer ni Atty. Meredith. Kaya naman laking pagtataka nitong si Lilet. Galit na galit siya sa nalaman niyang revelasyon. Ngunit hindi siya basta-basta maniniwala dahil abogado siya. Kailangan niya rin ng sapat na ebidensya para mapatunayan na si attorney o ito ngang si Patricia ang totoong pumatay kay Atty. Meredith. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.